Sa gitna ng makulay na Binondo, Maynila, noong 1985, isang negosyanteng may pangarap na si Robert Kuan ay nagsimula ng isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng pagkain. Gusto niyang magtayo ng isang kainan na mabilis ang serbisyo at abot kaya na magdadala ng paboritong lasa ng mga Sino sa panlasang Pinoy. Dito isinilang ang Chowking, isang maliit na ice cream parlor na may kasamang kaunting mga lutuing Sino. Simple lang ang unang menu, pero nakakaakit. May mga paborito tulad ng pansit at siomai, pero lahat ay may kakaibang timplang Pinoy. Ang pagsasama ng tradisyonal na lutuing Sino at Pinoy na panlasa ay naging sikreto ng tagumpay. Agad na tinangkilik ng mga Pinoy ang Chowking dahil sa mura, mabilis na serbisyo, at pamilyar pero exciting na lasa. Mabilis na kumalat ang balita, at sumikat ang Chowking. Mahabang pila ang madalas na makikita sa labas, habang nag-aabang ang mga tao ng kanilang paboritong Chinese-Filipino comfort food. Ang pangarap ni Kuan na magtayo ng fast food chain na swak sa panlasa at bulsa ng mga Pinoy ay naging totoo. Handa na ang Chowking para maging paborito ng lahat. Dahil sa tagumpay, nagplano ang Chowking na dumami pa ang branches sa Metro Manila. Bawat bagong restaurant ay tinatangkilik, patunay na patok ang kanilang pagkain. Habang lumalaki ang Chowking, patuloy din ang pagbabago ng menu at pagdagdag ng bagong putahe na siguradong magugustuhan ng mga Pinoy. Isa sa pinakamalaking inobasyon ng Chowking ay ang Laureate menu. Ito ay mga piling-piling lutuing Sino na kayang-kaya ang presyo. Sobrang sikat agad ang Laureate, kaya lalong nakilala ang Chowking bilang mahusay sa pagkain at uso sa fast food. Bukod sa menu, magaling din ang Chowking sa pag-advertise. Nakakatawa at nakaka-relate ang mga commercials, madalas may mga sikat na artista, at ipinapakita ang buhay ng pamilyang Pinoy. Dahil dito, minahal ng mga Pinoy ang Chowking, at naging bahagi na ito ng kanilang buhay. Isang malaking pagbabago sa industriya ng fast food ang nangyari noong taong 2000 nang maging bahagi ang Chowking ng Jollibee Foods Corporation o JFC. Nakita ng JFC, ang kumpanya sa likod ng Jollibee, ang potensyal ng Chowking para mas lumaki pa ang market nila. Ang partnership na ito ay naging maganda para sa dalawang kumpanya. Mas lumakas sila pareho. Sa ilalim ng JFC, mas lumago ang Chowking at nakarating na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang JFC, na magaling sa supply chain, operations at marketing, ang tumulong sa Chowking para lumawak pa. Nakagamit din ang Chowking ng mga supplier at distributor ng JFC, kaya siguradong maganda at mura pa rin ang kanilang pagkain. Dahil dito, mas lalong naging matatag ang Chowking bilang leader sa fast food at naging isang tunay na icon sa pagkaing Pinoy. Ngayon, ang Chowking ay simbolo ng husay sa pagluluto at patok na Filipino-Chinese fusion cuisine. Daan-daang stores sa buong bansa at sa ibang lugar pa, ang Chowking ay kilala sa masarap at abot-kayang Chinese-inspired food na minahal ng mga Pinoy sa iba't ibang henerasyon. Ang epekto ng Chowking sa kulturang Pinoy ay hindi lang sa restaurant. Ang kanilang menu ay nagpasikat ng mga lutuing Chino at nagbigay inspirasyon sa ibang mga kainan na subukan din ang Filipino-Chinese fusion. Mga pagkain tulad ng halo-halo ng Chowking ay naging paborito na sa maraming tahanan, kaya mas naghalo ang kultura ng Sino at Pinoy sa pagkain. Higit pa sa isang fast food chain, ang Chowking ay bahagi na ng buhay ng mga Pinoy. Dito nagkikita ang pamilya at mga kaibigan para magdiwang, magkwentuhan, at gumawa ng mga alaala habang kumakain ng paborito nilang Chinese-Filipino dishes. Ang tagumpay ng Chowking ay dahil sa husay nilang magbago, mag-isip ng bago, at manatiling tapat sa pagbibigay ng masarap, mura, at accessible na pagkain na swak sa panlasang Pinoy.